Alam mo ba na may isang malaking pagkakamali na ginagawa ng maraming Pilipino pagdating sa kanilang pera? At posible na ikaw rin ay isa sa mga taong walang alam dito? Marami sa atin ang nakita na o nakarinig ng komentong nagsasabing, mas maganda pa raw mag-ipon sa bangko kaysa maghulog sa SSS. At ang totoo, hindi ko sila masisishin. Kasi sa unang tingin, parang may sense naman siya. Naglalagay ka ng pera sa bangko, nandun lang siya at pwede mong kunin anumang oras. Pero hintay muna. Bago mo tanggapin ang opinyon na iyon bilang katotohanan, pakinggan mo muna ang lahat ng sasabihin ko sa video na ito. Kasi baka ang isang maling decision na iyon ay makapagbago ng buong kinabukasan mo at hindi sa magandang paraan. Oo, seryoso ako. Kaya huwag kang alis kahit saan dahil ang impormasing ito ay para sa iyo. Ikaw na nagtatrabaho, ikaw na nagpapagod araw-araw, at ikaw na nangangarap ng matiwasay na buhay sa hinaharap. At kung gusto mong matulungan ng iyong mga kaibigan at pamilya, i-like at i-subscribe na ngayon para hindi ka makaligtaan ng mga susunod na video na makakatulong sa inyong lahat. Tara na, simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong. Bakit ba may mga taong nagsasabi na mas mabuti pa ang bangko kaysa SSS? Ang sagot ay simple. Hindi nila alam ang buong larawan. Nakikita nila ang kanilang passbook o ang kanilang ATM balance at iniisip nila na iyon ang sukatan ng kanilang seguridad. Pero ang seguridad, ang tunay na seguridad sa buhay, ay hindi lang sinusukat sa kung magkano nakasave mo sa bangko. Sinusukat ito sa kung magkano ang proteksyon mo sa oras ng pangangailangan. At ito mismo ang pangunahing pagkakaiba ng SSS at ng isang simpleng bank account. Ang SSS ay hindi lang isang lugar kung saan napupunta ang iyong pera. Ito ay isang sistema ng proteksyon na dinisenyo para sa bawat manggagawang Pilipino. At ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo ang bawat benepisyo ng SSS ng isa-isa para makita mo mismo kung gaano kalaki ang kaibahan. Magsimula tayo sa isang senaryo na pamilyar sa marami sa atin. Isipin mo na ikaw ay nagtatrabaho, masipag, at regular na naghuhulog sa SSS. Tapos bigla kang nagkasakit. Hindi isang simpleng sipon lang, kundi isang sakit na kailangan kang lumiban sa trabaho ng maraming araw o kahit linggo. Sa ganitong sitwasyon, ang iyong bangko ay hindi makapagbibigay sa iyo ng kahit isang piso na dagdag sa kung ano ang mayroon ka na. Ang bangko ay hindi nagmamalasakit kung may sakit ka o wala. Ang trabaho niya ay hawakan ng iyong pera at yun lang. Pero ang SSS, iba ang kwento. Sa ilalim ng SSS, sickness benefits, kung ikaw ay nagkasakit at hindi makapasok sa trabaho, ikaw ay may karapatang makatanggap ng cash assistance mula sa SSS. Hindi ito ibabawas sa iyong mga naihulog. Ito ay isang hiwalay na benepisyo na partikular na dinesenyo para tulungan ka sa panahon ng karamdaman. Isipin mo yon, isang sistema na aktual na nagbabayad sa iyo kapag hindi mo kayaan magtrabaho dahil sa sakit. Ito ang uri ng proteksyon na hindi mo makukuha sa kahit anong bangko sa buong Pilipinas. Pero hindi pa dyan natatapos ang proteksyon ng SSS. Pag-usapan natin ang isang bagay na mas seryoso, ang disability. Walang gustong mangyari ito sa kanilang sarili, pero ang katotohanan ay maraming manggagawa ang nakakaranas ng aksidente o sakit na permanenteng nakaapekto sa kanilang kakayahang magtrabaho. Kapag nangyari ito, paano ka mabubuhay? Kung nakadepende ka lang sa iyong ipon sa bangko, ang perang yon ay mauubos sa lalong madaling panahon, lalo na kung mayroon kang pamilyang inaasikaso. Pero kung miyembro ka ng SSS at naghulog ka ng tama, ikaw ay may karapatang makatanggap ng disability benefits. Ang benepisyong ito ay maaaring ibigay bilang buwanang pensyon o bilang isang lump sum na bayad, depende sa iyong kalagayan at sa uri ng kapansanan na iyong natamo. Ang ibig sabihin nito ay kahit na hindi ka na makapasok sa trabaho dahil sa isang permanent na kapansanan, meron pa ring pera na darating para sa iyo bawat buwan. Ito ay isang uri ng proteksyon na walang anumang bangko ang makapagbibigay sa iyo. Walang bank account ang magpapadala sa iyo ng buwanang bayad dahil hindi ka na makakilos ng maayos. At hindi pa tapos, meron pang isa pang espesyal na benepisyo na nakatuon sa mga manggagawang nasaktan o nagkasakit dahil sa kanilang trabaho mismo. Ito ang tinatawag na EC benefits o Employees Compensation Benefits.
Halimbawa, kung ikaw ay isang construction worker at nagkaroon ng aksidente sa trabaho, o kung ikaw ay isang nurse na nagkasakit dahil sa iyong pasyente, ang EC benefits ay sumasaklaw sa ganitong mga sitwasyon. Ito ay hiwalay sa regular na disability benefits at specifically dinisenyo para sa mga work-related na injuries at sakit. Kaya kung iniisip mo na ang SSS ay para lang sa pagtanda, mali kang nag-isip. Ang SSS ay sumasaklaw sa iyong buhay sa maraming aspeto, mula sa ordinaryong pagkakasakit hanggang sa malalang kapansanan, at maging sa mga aksidente na nangyayari dahil sa iyong trabaho. Ngayon, para sa ating mga babaeng miyembro ng SSS, may espesyal na benepisyo na naghihintay sa inyo, ang maternity benefits. Ang pagiging ina ay isa sa pinakamagandang karanasan sa buhay, pero hindi may tatanggi na meron itong kasamang mga gastusin at pangangailangan. Kapag gabuntis ang isang babaeng miyembro ng SSS, siya ay may karapatang makatanggap ng maternity benefits na tutulong sa kanya sa panahon ng kanyang panganganak at pagbangon. Ito ay nagbibigay ng cash assistance na makakatulong sa mga gastusin sa ospital, sa pagbabago ng pangangailangan ng pamilya, at sa panahon ng pag-aalaga sa bagong silang na bata. At hindi ba yan kahanga-hanga? Ang isang sistema na kinikilala ang kahalagahan ng pagpapalaki ng susunod na henerasyon at aktwal, na tumutulong sa mga ina sa panahon na yon. Walang bangko ang gagawa nito para sa iyo. Walang bank account ang magbubukas ng sarili at magbibigay sa iyo ng dagdag na pera dahil nagsilang ka. Pero meron pang isa pang sitwasyon na kailangang pag-usapan, ang mawalan ng trabaho. Sa mundo ngayon, maraming kumpanya ang nagsasara, nagre-retrench ng mga empleyado o nagbebawas ng manggagawa dahil sa iba't ibang kadahilanan. At kapag nangyari ito sa iyo, ang pakiramdam ay parang ang lupa ay biglang bumagsak sa ilalim ng iyong paa. Hindi mo alam kung paano mo babayaran ang iyong mga bayarin, ang pagkain ng iyong pamilya, at lahat ng iyong mga pananagutan. Ito mismo ang dahilan kung bakit meron ng SSS ng unemployment benefits. Kung ikaw ay nawalan ng trabaho dahil sa retrenchment o pagpapasara ng kumpanya, ibig sabihin hindi dahil sa iyong sariling kagustuhan, maaari kang mag-apply para sa benepisyong ito at makatanggap ng cash assistance habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Ito ang uri ng safety net na walang bangko ang makapagbibigay sa iyo. Ang iyong bank account ay hindi nagmamalasakit kung nawalan ka ng trabaho. Ang SSS ay nagmamalasakit. At ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking dahilan kung bakit naguhulog ang karamihan sa atin sa SSS, ang retirement. Ito ang pangarap ng bawat manggagawang Pilipino. Dumating sa isang edad kung saan hindi na kailangan pang magpagod araw-araw at meron pa ring pera para mabuhay ng marangya. Ang SSS ay nagbibigay ng tinatawag na lifetime monthly pension para sa mga miyembrong nakaabot na ng 120 months ng hulog at umabot na sa retirement age na 60 taong gulang pataas. Ang salitang lifetime dito ay napakahalaga. Ibig sabihin, hanggang sa araw na ikaw ay pumanaw, bawat buwan ay may pensyon na darating para sa iyo. Hindi ito mauubos. Hindi ito kukuha ng maraming gastusin at mawala. Bawat buwan, garantisado. At bilang karagdagang regalo ng SSS sa mga pensyonado, meron ding tinatawag na ika-13 month pension na ibinibigay tuwing Disyembre. Parang Christmas bonus para sa iyong katandaan. Hindi ba yon maganda? Habang ang iyong mga dating katrabaho ay nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad ng kuryente at pagkain, ikaw ay may regular na dumarating na pera bawat buwan at may dagdag pa sa Pasko. Ngayon, ikumpara natin ito sa ipon sa bangko para sa retirement. Sabihin natin meron kang naipong malaking halaga sa bangko bago ka mag-retire. Maganda yon, walang tanong doon. Pero isipin mo ito, kapag regular na mong ginagastos ang iyong ipon, unti-unti itong naubos. At kapag naubos na, wala nang darating pa. Ito ang pangunahing panganib ng pag-asa lamang sa ipon sa bangko para sa iyong katandaan. Ang posibilidad na mabuhay ka ng mas matagal kaysa sa iyong ipon. At sa mundo ngayon, ang mga tao ay nagiging mas matagal buhay. Na isang magandang bagay, syempre, pero nangangailangan ito ng mas matagal na pinansyal na seguridad. Ang lifetime monthly pension ng SSS ay ang solusyon sa problemang iyon. Hindi ito mauubos dahil ito ay hindi lang nakabatay sa kung magkano ang iyong naihulog. Ito ay isang garantisadong benepisyo na magpapatuloy hanggang sa iyong huling araw sa mundo. At hindi pa rin doon natatapos ang pagmamahal ng SSS sa kanyang mga miyembro. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga mahal sa buhay na iiwan natin.
Ito ay isang paksa na hindi maraming tao ang gustong pag-usapan, pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Lahat tayo ay may katapusan. At kapag dumating ang araw na yon, gusto nating masiguro na ang ating mga mahal sa buhay ay hindi mahirapan. Sa ilalim ng SSS, kapag pumanaw ang isang miyembro, ang kanyang mga benepisyaryo, maaring asawa, mga anak o mga magulang, ay may karapatang makatanggap ng tinatawag na death benefits. Ang benepisyong ito ay maaring ibigay bilang buwanang pensyon o bilang cash lump sum, depende sa bilang ng mga naihulog na kontribusyon ng pumanaw na miyembro. Bukod dito, mayroon ding funeral benefits na tumutulong sa gastusin ng libing dahil alam ng SSS ng pagsasaayos ng libing ay may kasamang malaking gastusin at ayaw nilang dagdag na pasanin pa ito ng pamilya sa panahon ng kanilang pananamlay.